report initial about sa instructional material. So number 5 is zigzag board. It is a multi-board series of 3 or 4 rectangular boards, and they are joined together along the sides by hinges so that they can be easily folded up and carried. So yung zigzag board is binubuo siya ng 3 to 4 rectangular boards na binubuo na, sa pamamagitan ng hinges or yung mga bisagra. Then, ang kagandahan sa kanya is madali lang siyang i-fold or itupi, and pwede din siyang dalhin kahit saan. Then, ginagamit siya para sa flexible na pagpapakita ng iba't ibang uri ng picture or lesson and information. Then, ang klase ng board na ginagamit is yung chalkboard, whiteboard, or flannel board. So, yung flannel board is isa siyang uri ng teaching aid na may surface na balot ng tela, yung halimbawa, yung tela na malambot at medyo magaspang. The next is ito yung zigzag board. The next is wall display. So, displaying items on a classroom wall is a well-known, tried and tested educational method. A wall display is a collection of many different types of items and materials. Put it on a wall to make an interesting and informative display. So, yung wall display is kilala siyang paraan ng pagpapakita ng mga items and pictures sa loob ng classroom. Yung mga ipandikit sa classroom na naglalaman ng iba't ibang items and pictures. Then, ginagamit siya para maging informative at motivating ang paligid ng or sa loob ng classroom. The next is, so ito yung wall display. Next is roof and wall display board. So this board consists of 2 parallel horizontal pole tied loosely together with roof. So visual aids such as posters can be pinned to the roof. This kind of display board is invaluable where there are few solid walls for displaying information. So yung roof and wall display is binubuo siya ng dalawang poste na pinagtalian ng isang lubid. Kumbaga, doon pinipin yung mga posters, mga pictures or outputs ng mga estudyante. So ito yung roof and wall display board. So next is guidelines when designing conventional instructional materials. So first is unity. Use only one idea for each visual aid and include guidelines. So dito dapat isa lang yung idea na idea sa bawat visual. Then para hindi malito yung estudyante at madali nilang maintindihan. Then dapat nilalagyan ng headline or pamagat para makita agad nila kung ano yung pinapoint out ng topic na yon. Then halimbawa sa yung topic or yung ano mo is about sa healthy food. So hindi mo na kailangan dagdagan yun about, hindi mo na dapat sinasala yung about sa sports, kundi doon lang sa dapat related doon sa foods or healthy foods na topic mo. Then second is simplicity. So make ideas and relationships simple and easy to recall. So gawin mo simple yung mga designs, din dapat hindi masyadong maraming sentence, and dapat kunti lang din yung pictures na pinapakita para mas madaling maalala ng mga estudyante kung ano yung dinidiscuss mo. Then next is legibility. Make letters big and readable for all in the audience. So dapat siguraduhin na yung mga nakasulat is madaling mabasa ng mga estudyante kahit nasa malayo. Then yung mga font and letter dapat malinaw. Then next is consistency. Use the same type, style, and art style. So dapat pare-pareho yung mga styles ng typeface, kulay at graphics para hindi malilito yung mga estudyante at madali nilang maintindihan yung ginawa mong visual.
Then next is clarity. Avoid type that too small to read. Avoid all caps. So, iwasan yung mga letters na maliliit na, and dapat iwasan din yung mga, kasi yung mga, iwasan din yung mga puro capital letters na sinusulat mo para, kasi yung mga pag puro capital letters yung mga sinusulat mo is mahirapan at hindi maintindihan yun ng mga estudyante.